Kinben Book 6, Chapter 74. Ang ginagawa ng Pampanga sa Kalapan. Ginawa na rin nila ito sa atin noong nakaraang season. Kaso hindi effective ang ginawa nila dahil sa ginawa ni Mickey kay Parcon. Sabi nga ni Knight Abad, ewan ko lang din kung alam iyon ng ibang team. Kung alam ng Cebu at Cagayan de Oro ang style na ito ng Pampanga. Dagdag pa nga ni Knight Abad na napatingin sa bench ng Kalapan. Iniisip nga niya kung may magagawa ba raw ang Kalapan sa gameplay na si Benji Lacerna mismo ang lumikha. Nakakatawang isipin na may ganitong uri pala ng strat sa basketball at mangyayari lang ito kung may isang tactician sa team. Makikita naman ang pagseryoso ni Kyrie Lastimosa sa nangyayari ngayon sa Pampanga at Kalapan. Bigla nga niyang naalala noong nakalaban nila noon ang Pampanga. Nangyari na rin ito. Kaso, na-injured si Parcon noong second half ng kalaban nila ang mga ito. Napakasimple lang ng mga plays na ginagawa nila pero accurate, lalo na mga pasa nila Serna. Sabi naman sa isip ni Kyrie, napasimpleng sinulyapan si Kyle. Mula naman sa team ng Cebu, makikita nga si Magbanwa na napapahaplos sa kanyang munting bigote dahil sa nangyayaring laban. Ewan ko lang kung magiging effective ang style ninyong iyan kay Mendez. Ito na nga lang ang winika ni Kuya Sen. At makikita naman si Steve Chua na napapatango na lang. Dito na raw makikita kung gaano ba kahusay si Mendez sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Mga kakaibang sitwasyon sa basketball na wala sa textbooks. Ang playing style na iyan, Lionel, tandaan mo, huwag kang magpapadala sa style na iyan ng Pampanga. Dapat ay hindi ka mapapaisip sa ginagawa nila. Dahil sa oras na mangyari iyon, ay sa kanila talaga mapupunta ang momentum ng laro. Gaya ng nangyari sa Kalapan sa last minutes ng quarter. Sabi nga ni Russell sa katabi niyang si Bull na tinatandaan ang sinasabi nito. Napasulya pa nga si Russell sa bench ng Kalapan at kahit wala siyang pinapanigan sa dalawang team na ito ay alam niyang si Mendez lang ang may kakayahang sumira ng playing style na ito ng Lanterns. Si Ricky Mendez lang at wala nang iba. Sumilbato na nga ang referee at hudyat na nga ito na ang second quarter ay magsisimula na. Si Coach Isaiah nga ay napansin agad na sila Serna lang ang natira sa starting lineup ng kanilang kalaban sa pagpasok ng second quarter. Kami ang may advantage dito pero Pampanga ang kalaban namin kaya hindi ko dapat iyon isipin. Sabi naman ni Isaiah sa sarili na napatingin sa mga players na kanyang ipinasok. Si Mendez nga ay kasama si Marky Lee, Tristan Agoncillo, Martin Suarez at Mover Flores. Si Ricky nga ay ilalagay niya sa shooting guard at si Suarez ang magiging point guard. Ang lineup nga niyang ipinasok ay napansin din ni Coach Miranda, lalo na nga nila Serna, na agad na pinagmasdan isa-isa ang mga kasama ni Mendez na para bang nakatatak na sa isip niya ang mga impormasyon na nakuha niya mula sa mga iyon. Kasama naman nga ni Benji Lacerna sa Lanterns si Clyde Sarsona, number 13, 6'4" at nasa SG position at backup ni Olis. Makikita ngang may headband ito na kulay berde. Parang antukin ng datingan ito dahil mapungay ang mata pero base sa info ni Cervantes ay shooter ito. Sunod namang kasama ni Lacerna ay ang nasa small forward na si Rizalito Magbantay, ang pinakamatanda nilang player na nasa 36 na ang edad. May taas itong 6'6", pero huwag daw mamaliitin ng mga bata dahil sila Serna ay kaya itong bigyan ng magandang spacing. Isa nga ring 30s ang isa nilang big man na si Miguel Tatlong Hari. May taas itong 6'9" at malapad ang pangangatawan nito at parang hindi ito basta magpapatinag sa babalya sa kanya. Ang makakasama naman ito ay ang 6'9" na si Jay Cardona at mukhang kahit sino sa mga ito ay pwede sa sentro dahil mga power forward ang original position ng mga ito. Mukhang gustong ipakita sa akin ng isang iyon kung gaano kagagaling ang kanyang mga players. Nasabi na nga lang ni Isaiah na napatingin sa kanyang mga players. Sa kanila nga rin ang unang possession ngayong ikalawang quarter at makikita nga rin sa mga mata ni Ricky ang pag-oobserba sa mga kasama nila Serna. Sinambot na nga ni Ricky ang bola at pagdating niya sa harapan nila Serna ay makikita ngang nakatayo lang ito. Pansin nga ni Ricky na sa mga nakatapat niya sa unang tatlong game ay sila Serna lang daw ang parang hindi aggressive sa pagdepensa sa kanya. Ito rin ang pinakamadali niyang nalulusutan
Pero sa kabila nito ay hindi niya iniisip na mahina ito dahil pwedeng naglilihim lang ito dahil sa ilang games na napanood niya ito ay agresibo ito. Marahang ngumiti si Ricky at bumigla ng abante sa depensa nila Serna na mabilis lang niyang nalampasan. Kasunod nga noon ay ang pagtalo niya at pagpunto sa pagsisimula ng quarter. Sa pagpunta naman ng bola sa Pampanga ay napangiti na lang ng marahan si Ricky dahil nangaagawan niya sila Serna ay naipasa agad nito ito sa pumasok na sa loob ng court na inbounder nila na si Tatlong Hari. Bumalik na nga lang si Ricky kay Sarsona at si Suarez na nga ang nagpunta kay Lacerna. 5'6", 5'7" at 6'1" ang mga guards na mayroon si Cervantes. Mukhang gusto mo ng bilisang laro sa lineup na iyan kaso sabi na nga lang ni Coach Miranda dahil sa pagbalik ng bola kay Lacerna ay agad niyang ibinato ito sa player niyang si Magpantay na kumawala mula sa screen ni Cardona. Dito niya ipinasa ang bola dahil si Mendez ay nasa kabila ng kanilang side. Malayo ito at dito na nga mabilis na nagpakawala ang 36 years old na player ng Pampanga ng tres na humalit sa basket. Isang off the screen three iyon at napangiti nga si Magpantay sa nagawa niya. Sila Serna naman ay agad na nag-thumbs up dito at nang masambot ni Suarez ang bola ay makikita na nga ang pagtakbo ni na Flores at Mendez. Hindi naman ito hinabol ng Pampanga kung kaya naka-score si Flores nang pasahan ito ni Ricky. Lamang kami sa fast breaks at takbuhan. Pero bakit ganito ang lineup na ipinasok nila? Tanong na nga lang ni Ricky at nang aagawan ni Suarez ng bola sila Serna ay biglang ibinato nito ito kay Cardona. Agad naman itong dinepensahan ni Lee sa pagpasok sa side nila at siya rin namang paglitaw nila Serna mula sa likuran nito. Nakaila Serna na nga muli ang bola at ginamit ito ang katawan ni Cardona para linlangin sina Lee at Suarez. Si Ricky naman ay napatingin kay Magpantay na nasa kabilang wing side. Baka raw pasahan iyon nila Serna gaya kanina. Nakita kasi niya na ang ganda ng pulso nito sa bola at natitiyak niyang isa itong mahusay na shooter. Pero hindi ko pwedeng iwanan itong si Sarsona. Sabi na nga lang ni Ricky sa isip at nang makita niya si Tatlong Hari na magbibigay ng screen kay Magpantay ay agad namang kumilos si Tristan para hindi ito makaulit. Pero dito siya naisahan ni Tatlong Hari dahil naibato agad nila Serna ang bola sa may basket at ito ang sumambot. Hindi nga si Magpantay ang pinasahan nito at isang madaling 2 points ang nagawa ng Pampanga matapos iyon. 40-27 nga ang score at double digits pa rin ang lamang ng Pampanga. Kung magiging sagutan lang ito ng puntos at walang stops na gagawin ng Calapan City, ay hindi nila mahahabol ang lamang ng Pampanga. Lumipas pa nga ang ilang minuto sa second quarter at walang nagbago. 5 minuto na ang lumipas at 15 na ang lamang ng Pampanga sa kabila ng pagpuntos ng Calapan City. Nakafocus kasi ang depensa ng Lantern sa labas kaya inaatake ni na Ricky ang painted area. Isama pa ang bilisan nilang pag-score. Kaso, hindi pa rin mahuli ni Ricky at Martin ang mga play nila Serna. Nang makapagpapasok nga ng tres sila Serna nang pasahan nito si Magpantay, ay doon na nga napatawag ng timeout ang Calapan. Sa nangyayaring palitan ng score ay hindi nga nakakaramdam ng hype ang mga manonood. Parang isang typical na basketball lang kasi ang napapanood nila. Pakiramdam nga nila ay mas maganda pa ang laro noong Game 1 kung ikukumpara rito. Ito pa raw naman ang hinintay nila. Kaso, masaya na rin daw sila na napanood nila ang upset win ng Oriental Mindoro kanina. 59-39 ang score at kahit dumepensa naman ng Calapan City lalo na si Ricky, ay para bang hindi nila mapigilan ang mga ginagawa nila Serna na passing. Ang sisimple at ang pwestuhan ng mga kakampi nito ay talagang open na open kung kaya sure points din ang nangyayari. Makikita na nga lang sa bench ng Pampanga ang pagngiti ni Coach Miranda dahil parang kahit hindi na raw niya paglaruin ng kanyang mga players na magagaling ay sila pa rin ang mananalo. Hindi naman pwede iyon. Pasaring naman ni Mark Parcon na napatingin kay Labo. Hindi ka pa ba pagod? Tanong nga niya rito. Hindi naman sila nakakapagod kalaban. May ngiting sagot ni Labo at si Mark ay natuwa sa narinig na iyon. Effortless nga naman kasi ang mga assist nito ngayong second quarter. Sa Calapan lang natin yata magagawa ng whole game ito? Tanong nga ni Mark at napatango naman sila Serna at napasulyap sa kabilang bench. Hindi pa tayo sigurado kuya, mahaba pa ang oras. Sagot nga nila Serna na biglang napatingin muli sa bench ng Calapan, lalo na kay Mendez.
parang na-disappoint siya sa ginagawa nitong laro. Oo, malakas naman daw talaga ito, lalo na sa nakita niyang galawan nito noong unang quarter. Pero habang tumatagal ay parang nawawala ang pakiramdam niyang ito rito. Sa bench naman ng Calapan City ay makikita nga na parang hindi nagsasalita si Coach Isaiah sa mga players niya. Ang kanyang mga assistants ay hindi rin nagsasalita dahil maging sila ay napapaisip din kung bakit ganito ang nangyayaring laro nila laban sa Pampanga. Boring. Ito ang reaksyon ng majority ng manonood na hindi fan ng Pampanga. Ako ang magbibigay ng hype sa mga iyan. Seryosong wika nga ni Baron Cimeron at napatango naman si Maki dahil parang hindi ganito ang typical na basketball na ginagawa nila noong unang 3 laro. Isa pa, hindi rin ito ang expectations nila sa magiging laban nila sa Pampanga. Hype na hype ng crowd ang galawan ni Lacerna, Parcon at Olis. Pero bakit sa laban natin sa kanila ay parang wala? Naitanong na nga lang ni Dison. Ito ang play na gusto nila para sa atin. At kung makikita ninyo, hindi tayo makahabol sa lamang nila. Sabi naman ni Ricky na napatingin sa malayo. Talagang pinaghandaan nila na makalaban tayo. Malakas kasi tayo, sabi naman ni Baron. Malakas nga, pero dapat dikit ang score natin sa Pampanga. Hindi man lang tayo nakahabol sa mga players nilang bangko. Sabi naman ni Mover na medyo frustrated din sa naging playing time niya na walang challenge. Si Coach Isaiah naman ay naririnig ang konversasyon ng kanyang mga players at naging siya ay naguguluhan din sa nangyayari. Hindi kasi ito ang Pampanga team na pinaghandaan nila ng ilang araw. Napatanong nga bigla si Maki kay Mendez. Paano natin sila tatalunin, Ricky? Mahinang winika ni Maki na kinaseryoso na rin ng mga players nila. Maging sina Coach Isaiah nga ay napaabang din sa isasagot nito. Ano ba itong ginagawa ko? Coach ako pero parang wala akong masabi sa nangyayari. Okay ang pagpuntos nila. Okay rin naman ang depensa nila. Pero hindi nga lang kami makahabol sa lamang nila. Nasabi naman ni Isaiah sa sarili bago sumagot si Mendez. Huminga ng malalim si Ricky at napangiti. Napatingin din siya sa malayo at pagkatapos ay tumayo. Napatingin nga rin siya sa kanyang mga kakampi at maging kay Coach Isaiah. At sa pagsasalita nga niya ay parabang abang na abang ang kanyang mga kasama sa sasabihin niya. Hindi ko alam. Sagot ni Ricky na ikinailing na lang ni Coach Isaiah dahil sumilbato na ang referee. Pero wala man lang siyang masabing malinaw na gameplay para sa mga ito. Ngayon ko lang nakitang ganito si Isaiah. Mahinang sabi naman ni Jason Castro na napatingin din kay Felix. Humakbang na nga si Castro at bago nga makapasok sa loob ang 5 nilang players ay siya na nga ang nagsalita para sa team nila. Ipasa ninyo kay Ricky ang bola. Martin, bumalik ka. Magpahinga ka muna. Baron, ikaw ang pumasok. Larry, palitan mo rin muna si Mover. Ang mga tulad ninyo ang magandang ipasok sa laro. Alright. Sabi nga agad ni Larry na agad na sinuklay ang buhok gamit ang kanyang invisible na suklay. Ito ang gawin ninyo. Huwag ninyong pahawakin ng bola sila Serna. Physically ninyo, asarin ninyo, alisin ninyo ang kakalmahan niya. Kung walang mangyayari, iisip kami ng bagong strat. Sige, pasok na. Seryosong wika ni Coach Jason Castro at si Isaiah naman ay medyo nakaramdam ng hiya. Pasensya na. Sabi na nga lang ni Isaiah na napahinga ng malalim at napakuyom. Sa pagpasok nga ng mga players sa loob ng court ay same line-up pa rin ang Pampanga. Si Baron naman ay makikitang napatingin kay Ricky. Sa akin mo ibigay sila Serna. Wala naman talaga akong pakialam kung ma-foul out ako sa game na ito. Sambit nga ni Baron at napatango naman si Ricky at napatingin din sa mga players ng kalaban nang masambot na niya ang bola mula sa pasa ng kanyang kuya Tristan. Sa mga gustong bumili ng advanced chapters, mag-PM lang kayo sa makikita ninyo sa screen. 10 pesos per chapter at minimum of 5 chapters ang pwede ninyong bilhin.